dalawang bagay na nakita natin, yung nagsisindi ng ilaw na para makita. Yung isa naman ay yung pumapatay ng ilaw o nagtatago sa ilaw para hindi makita. So bahagi o na kung saan ay normally tayo ay tawagin ay hindi naman tayo o tawagin ay nabubuhay sa dilim, no? Hindi naman tayo hayop, no? Na kung tawagin natin ay nocturnal, no? Tayo ay sa liwanag. Kaya yung paanyaya na kung saan ay makita ko natin na nawa tayo ay para sa liwanag. Pagkapaalala na kung saan ay walang makakatakot sapagkat darating yung panahon na ang lahat ay malalagtan. Bahagi o maaaring hindi sa panahon na ito, pero darating at darating. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na yung second judgment, no? Kasi yung first judgment, no, ay ipapakita naman sa atin sa harapan ng Diyos, no? Bahagi yun, kasi may mga bagay na sa panahon na ito maaaring hindi talaga natin higit na nalalaman ang tunay na katotohanan sapagkat maaaring itapon, no? Lumipas man ang mga panahon, kaya hanggang ngayon hindi talaga natin alam, no? May mga katanungan na hindi pa maliwanag at karon sa ngayon kahit na maraming taon na lumipas, maaaring centuries o millennia. Pero sabi nga, darating yung panahon, yun nga lamang, no? Doon pa sa pag-uukom, yung malawakang pag-uukom, yung tinatawag natin general judgment, no? Pero malalaman at malalaman din ang tunay na katotohanan. Kaya bahagi ko na kung saan ay makita ko natin at ito rin, magaman yung pakalawang puntos, no? Paanyaya ni Jesus natin, pagpupiliin nyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan, pati ang inaakala niyang nasa Kanya. Kasi kapag yung pundasyon natin ay mababa, ay hindi maging matibay yung ating pagkilo sa daigdig na ito, no? So kaya sinabi na yung inaakala natin meron ay baka kulang pa, kasi nga ay hindi tapat at hindi tunay yung pundasyon, hindi nakalatag sa tunay na katatayuan, no? Kaya mahalaga rin yung paanyaya, no? Na masanay tayo sa pagkilos. Kasi kapag sinabi natin na katulad din yung paanyaya na ipinahayag na CBC kahapon, no? Yung transparency, no?
transparent. No? Makita natin yung tunay na katatayuan, hindi lamang sa larangan ng pananalapi, no? Ngunit maging bahagi yun na kung saan ay makita ko natin na sa ating buong pagkilos sa daigdig na ito. At kagiban din dito yung accountability. So, kinakailangan ay sanayin natin yung ating sarili. Sapagkat kung ang pagbabasihan natin ay sa kaliliman, ay baka hindi natin namamalaya na walang matibay na pinagtutuunan o pundasyon yung ating pagkilos sa daigdig na ito. Sapagkat sa pag-aakala, kasi kapag ikaw ay namuhay sa kadiliman, kung akala mo ikay makalusog, ay wala tayong patutunguhan. Palaging babalik tayo sa zero. Pero makita natin na kapag nasanay ang pagkilos natin sa tinatawag natin na masanay tayo na tayo ay transparent, ito yung kinalalagyan natin at kaya natin pangatawanan, ay siguradong lalago yung buhay natin sa daigdig na ito, sapagkat alam natin at maliwanag sa atin ang ating pinangkagalingan. At sabi nga, nasasanay tayo na alin, nakikita talaga natin kung ano yung tunay na katatayuan. Walang dayaan. Walang dayaan. Walang magiging cause problem. Kaya po, may mga tawagin natin, yung term na ginagamit na guni-guni. Bakit? Sapagkat namuhay sa kadiliman. Kaya yun ay hindi lamang isang kaisipan, ngunit na rin yung pagsasanay ng pagkilos. Ang tawag na natin ay pamamaraan ng buhay. Kaya yun yung amon ay pinapayo ng Jesus. Pamamaraan ng buhay na nawa ay tanging nakatuon tayo sa kaliwanagan na dulot ng ating Panginoong